Magandang hapon po, maulan na hapon po sa bawat isa. Another Friday ulit. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang inyong linggo? Itong nakaraang linggo po ay may bago po tayong topic at napakaganda kasi nandun yung encouragement ng Lord. Ano po ba yun? Sabi niya, can you trust God when He's silent? Magtitiwala ba tayo sa Diyos kung siya ay tahimik? Nandun pa rin ba yung pagtitiwala natin? Na kung minsan, ang pakiramdam natin ay iniwan na tayo ng Diyos. Pero alam niyo po, ang ibig pong sabihin ng silent ay kapayapaan. Andun yung peace na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sa kabila ng gulo, sa kabila ng mga sitwasyon na hindi mo maipaliwanag, tahimik ang Diyos. Kasi, yung time na kailangan niya at kailangan mo na kayo'y mag-usap, ang tanging sagot, lumapit ka at manalangin. Ibubulong ko sa iyo, sasabihin ko sa iyo ang sagot. Alam niyo po, mayroon po ritong 16 na sinabi, encouragement ng Diyos na sinabi ng ating kapastoran. Basahin ko na lamang po. Alam niyo po, sometimes pagtahimik ang Diyos, ang gusto niya po, tayo po ay magantay. Ang number 1 po, ang sabi niya, God is still working. Silent is your faith. Wait on the Lord. God hears your prayers. His timing is perfect. Faith grows in waiting. God sees your struggle. He is never late. Stillness reveals His voice. Your tears are known. Alam ng Diyos ang mga luha mo, ang bawat patak ng luha mo. Hope anchors the soul. He's closer than you feel. Mas nararamdaman niya yung nararamdaman mo kaysa sa nararamdaman. Amen po? He is working behind scenes. Gumagawa siya sa hindi mo alam at hindi mo nakikita. Peace comes through trust. God's plan is unfolding. His silence is loving. Lahat po ng mga encouragement ng Diyos, sa time na magulo ang sitwasyon, siya'y tahimik. Sometimes tayo po ay naguguluhan, napakiramdam mo, sa time na to ay mas kailangan mo ang sagot at kailangan mo ang Diyos, pero hindi mo siya maramdaman, hindi mo siya marinig. Dahil ang gusto ng Diyos, tinuturuan kang makinig muna at sumunod. Keep calm, have faith. Tahimik siya kasi gusto ng Diyos ipaalam sa'yo na kumikilos siya in His own secret place. Tinitignan ng faith mo, matuto kang magantay. Naririnig ng Diyos ang prayers mo. Sasagutin niya sa tamang panahon. Pinalalago ng Diyos ang pananampalataya ng bawat isa. Nakikita ng Diyos ang mga paghihirap mo, kapatid. Hindi siya nahuhuli para sagutin ang mga nais mo. Naririnig mo at nasabihin ng Diyos. Alam ng Diyos ang mga luha mo. Yung pag-asa na gusto mo ay ibibigay ng Diyos. Hindi lang sa pakiramdam, kundi sa malalim na pamamaraan. Kahit siya'y tahimik, trust Him. Ang gusto niya, makinig ka at sumunod sa Kanya. Yung malalim na pananampalataya ay kumikilos ang Diyos kahit sa likod ng mga sitwasyon mo. Ang kapayapaan ay simbolo ng pagtitiwala natin sa Diyos. Ang plano ng Diyos ay hindi tayo ay ilalantad niya, hindi niya itatago. Ang katahimikan ng Diyos ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos. Jesus, yesterday, today, and tomorrow, and forever. Kahapon, ngayon, at bukas. Sa lahat ng oras, kasama natin siya. For sure, hindi niya tayo tatalikuran. Hebrews chapter 13, verse 7 and 8. For Jesus does not change. Yesterday, today, and tomorrow, He's always totally Himself.
Malalaman mo at maririnig mo ang Diyos. The way kung paano ka manalangin. The way kung paano ka makinig. The way kung paano ka maging humble sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, naalala ko ang isang sitwasyon kay Jehoshaphat. Nung time na yon, naguguluhan siya. Kasi ang mga mabita ay napakarami para sila ay sugutin. Sila ay mas kaunti. Nagtanong siya sa Diyos, pero tahimik ang Diyos. Ayan na yung labanan. Ayan na yung mga kaaway. Nasa harapan mo na, pero wala pa rin sagot ang Diyos. Si Jehoshaphat po ay nanatiling kalmado. Sabi niya, Panginoon, nasa harapan ko ang mga kaaway at napakaraming kaaway. Pero ang sabi ng Diyos, ito gawin mo. Makinig ka. Lahat ng mga awit, ilagay mo sa harapan. At sa pamamagitan ng mga awit na yon, ano po ang nangyari? Nagkagulo ang mga kaaway nila Jehoshaphat. Sabi nila, anong nangyayari? Bakit nagkakantahan sila? Hanggang sila ay nag-away-away at nagpatayan. Alam niyo po, minsan, mas nauna pa tayo sa Diyos na kumilos kaysa antayin ang kilos ng Diyos. Minsan, nakala mo, iniwan ka na. Pero hindi ka iniwan, kapatid. Tinitignan niya lamang ang pananampalataya mo. Kasi sabi niya sa Hebrew 13:7 and 8, siya ang Diyos, kahapon, ngayon, bukas at magpakailanman. Hindi ka niya iiwan. Yung mga pa-struggle mo, sasagutin ng Diyos yun. Tahimik ka lang. Ito ka lang sa isang tabi. Manalangin ka, kasi yun ang susi para marinig mo ang mga sasabihin at instruction ng Diyos. Kaya pa po ba natin manahimik para marinig ang salita ng Diyos? Minsan, mas maingay pa tayo sa Diyos. Pero ang Diyos, tinitignan ka lang niya, kapatid. Sabi niya, magtiwala ka sa akin, anak. Magtiwala ka. Kasi ako ang gagawa ng lahat. Lahat na pinagdadaanan mo, tuturo ko sa iyo kung paano at saan ang tamang daan. Sana po, itong 16 na encouragement ng Diyos. Sa tingin mo ay tahimik ang Diyos sa mga bagay na sitwasyon mo. Pero kapatid, tinitignan lang tayo ng Diyos. At siya ay hindi nahuli, hindi nauuna, tamang-tamang sasagutin ang mga panalangin natin at sitwasyon natin. Yun lamang po at ito po si Pastor Eli. Salamat, Pastor Lea. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Napakaganda po ng ating pinag-aaralan ngayong isang buong linggo. Kung tignan po natin, ito ay nagpapakita at nagbibigay, Panginoon, sa Panginoon natin ng tunay na pagkakilala natin sa Kanya. Yung tunay na relasyon natin sa Kanya. Can you trust God when He is silent? Magtitiwala pa rin ba tayo? Kung ang Diyos ay tahimik. May kwento po sa Biblia, sa Mateo chapter 15, verse 22. Ito yung isang babaeng Kananea, lumapit sa ating Panginoon Jesus. Ang sabi niya po dito, lumapit sa kanya ang isang Kananeang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit kaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo na at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Minsan dumarating po sa atin tulad ng mga narinig natin kung isang buong linggo. Ang buhay po natin, may mga pagkakataon na pakiramdam po natin ay hindi sumasagot ang Diyos sa atin, lalo na sa ating mga panalangin. Minsan, tila tahimik siya. Minsan naman ay halos parang tinatanggihan na tayo. At may pagkakataon na minsan, nandoon na sinasabi nung sinusubok pa ang ating pananampalataya. Ngunit tunay nga na ang pananampalataya natin ay kailangan na hindi sumusuko.
patuloy na nagtitiwala sa ating Diyos. Sa kwento ng babaeng taga-Kanaan, lumapit siya kay Jesus na may dalang matinding pangangailangan. Ngunit una, hindi siya sinagot ni Jesus. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na tila tahimik ang Diyos. Kahit anong panalangin natin, parang hindi tayo naririnig. Pero hindi ibig sabihin nito, wala siyang ginagawa. Kapag tila tahimik na ang Diyos, hindi ibig sabihin na wala na siyang ginagawa. Madalas, tinuturuan niya tayong lalong magtiwala ng higit. Kapag tila hindi na sumasagot ang Diyos, mas lumapit tayo sa Kanya, sapagkat madalas, ang sagot niya ay mas malalim na kailangan niya ng lalim na relasyon sa Kanya. Ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa nararamdaman mo, kundi sa katiyakang kasama ang Diyos o kasama natin ang Diyos kahit hindi mo na siya marinig. Nandoon yung katiyakan, kasama ko ang Diyos kahit hindi ko marinig. Ang pananampalataya ay hindi ko nasusukat sa mga gandang panahon, sa mga gandang pangyayari lamang. Sa panahon ng pagsubok, yung babaeng taga-Kanaan ay hindi sumuko. Kahit tila siya'y hindi na pinapansin ni Jesus. Kahit parang tinanggihan na siya, at kahit sinubok ang kanyang pananampalataya. Sa halip, nagpakumbaba siya at mas nagtiwala pa rin sa Panginoong Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi pinanghihinaan ng loob. Ito ay nagpapatuloy, nagtitiwala, at kumakapit sa Diyos sa anumang sagot niya. Ang pananampalataya natin ay tunay na hindi pagsuko, kundi ito ay lumalaban, nananalangin, at lalong kumakapit sa Diyos. Hindi sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya, ikaw ay mahulog, upang ikaw ay mahulog, kundi ikaw ay tumibay. Ang pananampalataya, nakatahimik ang pananampalataya ay parang ito ang nagbibigay ng katahimikan natin. Maaari ang katahimikan ng Diyos, maaari siya ay tahimik upang ang lubusang pananampalataya natin ay hindi sumuko. Ang pananampalataya hindi sumusuko ay hindi nakabase kung paano sumagot ang Diyos sa ating pananalangin, kundi kung gaano tayo magtitiwala sa Kanya. Minsan tahimik siya, minsan ang sagot niya ay hindi minsan gusto mo, minsan sinusubok niya tayo, pero sa lahat ng ito, sa bagay na ito, dapat pa rin tayong maging tapat, mabuti, at laging magandang, dahil may magandang plano ang Diyos sa kabila ng kanyang katahimikan sa atin. If there is no way, God will make a way. Tumatahimik siya, pero He will make a way para po sa atin. Amen po. Ang panalangin ng Panginoon sa atin, tulad ng pangyayari doon sa bangka na halos hindi na nila alam. Bumabagyo na, pero nakarelax pa rin si Jesus sa tutulong. Pero alam niyang patahimikin ang bagyo sa buhay natin sa kabila ng katahimikan niya. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang tayo na kilalanin mas lalo pa ang Panginoon sa buhay natin. Kaya ngayon po, samahan niyo po kami sa pagpupuri at pananalangin. Sama-sama po tayo manalangin at magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Ikaw lang ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Jesus, yes Lord, ikaw lang, Panginoon. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, mananangin niya. Ikaw lang ang pag-asa namin, yes Lord.
Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, pananalan. Kahit kailan, hindi ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon hanggang kailan. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Panginoon, hallelujah. Panginoon, nakilang at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, Panginoon, nakilang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako noon. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Yes, Lord, hallelujah. Inibig mo ako noon, Ama. Inibig mo ako noon, Ama. Hallelujah. Sa kiyang harapan, sa kiyang bayan, sa mama, sa kiyang Noya sikia baba sakarada, sikia baba sakia, sikia rada sakia, sakia
Hallelujah. Praise, praise. Hallelujah. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon naman. Ibig mo ko noon naman. Ibig mo ko noon naman. Hallelujah. Salamat. Yes, oh God. Oh, hallelujah. Panginoon, kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin, oh Diyos. Panginoon, inibig mo kami kahit kami ganito, oh Diyos. We thank you for the unconditional love, Panginoon, na binibigay mo sa amin. Patuloy lamang na tinitignan mo, Panginoon, o Diyos, kami na mga anak mo, O Lord God. Tinitignan niyo kami bilang anak mo, Panginoon. Kaya malaya kaming makakadulog sa iyo, O Diyos. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsama sa amin, Panginoon. Patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus ang bansang Pilipinas. Maraming salamat sa mapayapang eleksyon na binigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pinili mo na magiging, Panginoon, mamumuno, Panginoon, sa amin sa bansang Pilipinas, O Diyos. Nilangin ko po, Panginoon, ang mga naalala, O Diyos, ay samahan mo, O Diyos. At patuloy kang gumamit ng mga manggagawa mo, Panginoon, na makapaghatid ng mga salita, ng iyong mga salita, na maging linaw at tungkod nila sa kanilang pagpananungkulan, Panginoon. Tinataas namin sa iyo patuloy ang bansang Pilipinas. Sinusuway namin, winawasak namin na namang klase ng distraction sa bansang Pilipinas. Sa lahat ng mga ginagawa mong kaguluhan sa pangalan ni Jesus, bitawan mo ang bansang Pilipinas. Ang anong klase ng korupsyon ay sinusuway namin. Anong klase ng galit, puot, walang pagkakaisa, kaguluhan ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng klase ng false religion, false doctrine, I will rebuke you in Jesus' name. Lahat ng klase ng bisyo, sa pangalan ni Jesus, addiction, sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin. Lahat ng klase ng trahedya, lindol, bagyo, sinusuway namin ito sa pangalan ni Jesus. Ano ang mga trahedyang pinapalak mo, lahat ng klase ng depression, anxiety, in Jesus' name, stress, in Jesus' name, takot, pangamba, lumayas kayo sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus. Anumang klase ng disgrasya, sakuna, sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Ang katigasan ng puso ng mga mamayang Pilipino sa pangalan ni Jesus. Ang pride, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ang sakit at karamdaman, sickness and diseases out in Jesus' name. At Lord, patuloy po kayo nagpapakawala, Panginoon, ng bunga ng iyong Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Lord, nagpapakawala kami ng kaligtasan, Panginoon. Shame and repentance, Lord God. Mapagpakumbabang puso, mapagpakumbaba, Panginoon, hallelujah. O Diyos, matutong magpakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Dahil pangako mo yan, you healed our land, O Lord. Panginoon, nagpapakawala kami, Panginoon, ng unity, O Diyos. Nagpapakawala kami, Panginoon, ng kagalingan, physical, spiritual, Panginoon. Hallelujah. Emotional, Panginoon. Hallelujah. Intellectual sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas. Lord, ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang matuloy na mamayani, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon. At Lord, ang kapayapaan, Panginoon o Diyos, at ang patuloy, Panginoon, ng
pag-iingat, protection mo sa bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at sa mga namumuno simula sa presidente namin hanggang sa pinakamababang katungkulan, Panginoon. Lord, abutin niyo po sila, Panginoon, at ang kaligtasan, salvation, Panginoon. And Jesus is our Lord, at God, ang mamuna sa puso ng bawat isa ng Diyos. Sa pangalan po ng anak ng sa tinataas namin sa iyong bansang Pilipinas. Lord, gayon din po, Panginoon, O Diyos, hallelujah. Tinataas din po namin, Panginoon, O God, ang everyday Bible study namin, Panginoon, sa Rema Philippines. Mangyari, Panginoon, ang iyong perfectong kalooban, Panginoon, sa mga ituturo, Panginoon, hallelujah, hayaan niyo po, Panginoon, sa mga bawat tinuturo ng kapastoran namin, Panginoon, ay magsilbing kalakasan, Lord, ng bawat isa, ma-equip, magkaroon ng spiritual growth, Lord, sa bawat narinig, Panginoon. Hindi lamang namin nairinig, kundi maitanim sa aming espiritu, Panginoon, sa aming puso, at malakaran namin ito, Panginoon. Bless them, O God, sa lahat po na nagtuturo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At Lord, tinataas din po namin mga under construction ng mga simbahan, Panginoon. O Diyos, Ikaw po ang nakakaalam. From the north, south, east, west, O God, dalhin niyo ang mga kaluluwa na nakatalaga sa mga simbahan na yan at sa mga under construction, Panginoon. Dalhin niyo kami, Panginoon, sa mga simbahan na yan, O Diyos. And we know, Lord God, dahil Ikaw ang kasama namin, Panginoon, Lord, sa kabila ng iyong katahimikan, alam po namin, meron kang ginagawa. Yes, God Lord. is working. You're working, Lord. Because you are miracle working, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Kaya, Panginoon, patuloy mo na yung pinagkakatiwala sa iyo. Nagkagawa ka, kikilos ka, Panginoon. You will provide sa lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, maraming salamat din sa mga kapatiran namin nasa ibang bansa, Panginoon. Lord, they are your ambassador. Panginoon, ingatan niyo po sila, protektahan niyo po sila, Panginoon. At makita nila, Panginoon, Panginoon, sa buhay nila, si Jesus na kanilang nilalakaran, Panginoon. At Lord, bigyan niyo rin po yung joy na nanggagaling sa iyo, yung lakas ng kalooban, Panginoon. Ingatan niyo sila, malayo man sila sa kanilang pamilya, Panginoon. O Diyos, walang malayo sa panalangin, O God. Ingatan niyo sila, pagpalain niyo sila, Panginoon, O Diyos. At sa mga iniwanan nila dito, Panginoon, ang kagalakan, Panginoon, ng bawat isa ay sa iyo nanggagaling. The joy of the Lord is our strength, Lord. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Pag-ingat at protection niyo, Lord, kayo din po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tinataas ko lahat ng mga may prayer request, O God. Dalangin ko, Panginoon, abutin niyo po, Panginoon, at sa laaman, sa kagalingan, Panginoon, at sa kasagutan, Panginoon, ng mga panalangin ito, O Diyos, sa pangalan po ni Anak na si Jesus. At tuloy din pang aming Senior Pastor, Lord God, na patuloy niyo rin po siya, Panginoon, ingatan, at patuloy niyo rin po, Panginoon, ibigay yung kalusugan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Thank you for the complete healing sa kanyang physical and ang spiritual life niya, Panginoon. Salamat po. Bless you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Yes, Lord. Panginoon, salamat sa gabi nito. Patuloy, Lord, na ibigay mo sa amin yung faith, strength, Lord, na lalong maging matapat sa iyo. Lord, dalangin po namin, O Lord, ang aming senior pastor. Ingatan mo siya sa lahat ng kanyang mission, O God. Samahan mo siya, Panginoon, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Kanya din po ang kanyang mga mahal sa buhay. Ikaw ang siyang mag-ingat sa mandako na roon sila, O God. Nakikita mo, Panginoon, yung pag-iingat mo, Panginoon, ay pinakakawalan namin sa mga mahal sa buhay, O God, ng aming pastor. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang aming mga leaders, O God. Patuloy na ikaw ang buklod, Panginoon, at pagkakaisa sa mga leaders. Hayaan mo, O God, na manaig ang pagmamahal, Panginoon, sa mga leaders, O God, patungo sa mga subordinates nila, Lord. Patuloy, Lord, na ibigay mo yung wisdom, Panginoon, katalinuhan na gagaling sa iyo para sa mga panukala, Panginoon, sa aming simbahan. Hayaan mo, Lord, na magsimula, Panginoon, sa leadership, Panginoon, ang pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Hayaan mo, O God, na patuloy mo sila na i-guide sa lahat ng kanilang ginagawa. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ikaw yung manguna, Panginoon, sa lahat ng mga plano, O God, ng aming mga leaders. Ingatan mo sila. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy, O God, na ma-implement, Panginoon, ang kalooban mo, O God, sa aming simbahan. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang aming mga kapastoran.
Lord, ang mga workers, ang bawat simbahan, ang bawat miyembro ng Rema. Lord, nakikita mo yung mga puso ng bawat isa. Bigay mo, Lord, yung burden sa mga kaluluwa, O God, sa mga pastors, sa mga workers, sa bawat miyembro, Panginoon, ng simbahang ito at sa mga nakikinig. Lord, na yung adhikain namin, O God, ay maihatid ang iyong salita at ang kaligtasan. Kaya mo, Lord, ang mga pangangailangan ng aming kapastoran, ng mga workers, ng bawat miyembro ay matugunan, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga biyaya, O God. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, O God. Nakikita mo, Panginoon, yung mga puso namin, mga pusong uhaw, Panginoon. Lord, kung kami nauuhaw, ikaw yung aming tubig, Panginoon. Lord, kung kami nalulungkot, ikaw yung joy, Panginoon, ng mga workers, ng mga pastors, ng bawat isa, Panginoon, O God, sa simbahang ito. Lord, tugunan mo mga personal na mga pangailangan, Panginoon, ng mga workers, ng mga pastors, Lord. Alam mo, Panginoon, yung puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, nakikita mo yung intensyon ng bawat isa ay ang masunod ang iyong kalooban, Panginoon, O God. Lord, nakikita mo, Panginoon, yung mga hopeless na time, Panginoon, O God, ang paglilingkod ng bawat isa sa amin. Pero ikaw, Panginoon, yung pag-asa namin at hope namin, O God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na patuloy mo kami patatatagin, O God, ang mga workers, mga pastors, O God, ang mga bawat miyembro. Akayin mo ang aming mga pangyapak, Panginoon, sa mga kaluluwa na nangangailangan, Panginoon, O God, ng kaligtasan. Lord, hayaan mo nga po, Panginoon, na unite mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ganun po yung mga pangangailangan ng mga full-time namin na workers, O God, yung mga full-time na pastors. Lord, yung buhay nila ay binigay nila sa iyo. Kaya Lord, yung mga iniwanan nilang pamilya, Panginoon, ikaw ang siyang tumugon ng kanilang mga pangangailangan. Prove them, Lord. Prove mo na ikaw yung Diyos na pinili nila na kahit kailan ay hindi mo iiwanan ang kanilang pamilya at sasagutin mo ang kanilang mga pangangailangan. Lord, yung mga workers namin, yung mga pastors namin, nakita mo yung needs nila. Lord, hindi lamang, Panginoon, Lord, sa mga personal nila, kundi maging, Panginoon, sa mga personal na pangangailangan nila. Alam mo yun, Lord. Hayaan mo na patuloy, Panginoon, maging matatag sila. Matupad ang kalooban mo sa bawat full-time workers, sa mga part-time, sa mga paguhan, Panginoon, na makilala ka nila yung tugunan mo, Panginoon, ito. Lord, salamat. Salamat sa marami pang itatayo mo na mga simbahan, Panginoon. Ikaw yung God of provider namin, ang Jehovah Jireh namin, Panginoon. Lord, titingin kami sa pangako mo, hindi sa pangako ng mundong ito, Panginoon. Lord, salamat. Salamat kasi alam namin, ikaw lang yung meron kami. Lord, ikaw lang yung meron kami, Panginoon. Na kahit kailan, Lord, hindi ka mag-iiwan. Kahit kailan, hindi mo kami ipapabayaan, Panginoon. Lord, salamat kasi nandiyan ka. Sa kapila ng katahimikan mo minsan, Lord, yung kapayapaan namin. Kapila ng katahimikan mo, yun yung pag-asa namin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. At alam namin, Panginoon, ang lahat ng amin na panalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay tutugunin mo, Lord. Salamat, Panginoon. Dalangin namin ito at itinataas namin ito at inaangkin namin ito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung muling magpuri sa ating Panginoon. Samahan niyo po. Luwalhatiin ka. Yes, Lord, luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka. Ng buong puso at isip
ngayon at kailanman. Ikaw ang buhay ko. Yes, Lord, ikaw ang buhay namin, Panginoon. Ikaw ang awit ko. Ang pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, purihin ka. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Pagpupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Pagpupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, haleluya, sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Pagpupurihan ka, kailan ba'y di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Hallelujah. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Yes, Lord. Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Yes, Lord, Panginoon. Kahit kailan, Panginoon, hallelujah, biyaya mo sapat, O Diyos. Maraming salamat sa patuloy ng pagsama sa amin, Panginoon. Sa bawat pananalangin po namin, O God. Hallelujah, dahil kilala ka namin, O Diyos, di man namin kagad marinig ang katugunan mo, Panginoon. Dahil sa kilala ka namin, dahil alam namin, Panginoon, O Diyos, ang relasyon namin sa iyo, O Diyos. Alam namin, kasama ka namin, Panginoon. Hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan dahil kami mga anak mo, O Diyos. At maraming salamat, O Diyos, sa iyong presensya na patuloy namin nararanasan, Panginoon. At sa lahat ng aming mga napanalangin, maraming salamat po. Alam po namin, ando doon na, Panginoon, at tinugon mo na ang aming mga panalangin, O Diyos. Dahil sinabi mo, ano man ang hilingin namin sa panalangin, manalig kami na natanggap na namin iyon at matatanggap na namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa kasagutan ng aming mga panalangin sa gabi ito. Ito pong aming samadalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen. Praise the Lord po. Gandang gabi po sa bawat isa. God bless po.